Sobrang ganda na nga ng shop ngayon at ang dami na rin nag-aabang sa labas. Pero yun di nila alam mga guys, parlor na yung itatayo ni ate dito. At ako na nga daw yung unang customer para marami daw magpagupit. Maaga nga pala ako nagising ngayon. Kasi sabi ni Chawat, ako na lang muna daw yung mag-voice over. May nag-request daw kasi, kaya kahit hindi ako nagtutupi, napatupi tuloy ako. Kasi naka-vlog ako ngayon. Pero kung hindi ako naka-vlog, tutulog ako ng buong magdamag. Nagbihis na rin pala ako kasi dumating na yung order ko. At ayan si Chawat natutulog pa. At hindi siya maaga nagising. Ako ang maaga nagising ngayon. Si mama pala yung maaga nagising ngayon kasi kanina pa siya nagtitinda. Wala na pala ako ng payong ni mama kasi baka umulan daw. Finally, nasuot ko na rin yung boots na in-order ko online. Kasi nung binili ko to, tapos na yung bagyo. Ito na nga yung na-order kong upuan. Second hand lang pala yung nabili namin. Sara daw kasi yung salon nila. Sana hindi rin magsara yung salon na i-open ko ngayon. Pero makakalawang na pala sa Gedli kaya kailangan kong bumili ng pintura. At ito nga umuulan na. Pero hindi ko na ginamit yung payong kasi baka mabasa. Baka kalawangin pa. Medyo masiit kasi yung daan dito. Kaya hindi ko rin nagamit yung payong. Bumili pala ako ng pintura ng bakal para matakpan yung mga kalawang dun sa gilid. Para magmukhang brand new. Sabi kasi nung may-ari mukhang brand new daw yun yung bagong bili niya. Kaya pinturahin ko na lang daw para mukhang brand new. Kaya pag uwi ko, kinatok ko na nga yung kwarto ni Chawot at para malaman natin kung mukha rin siyang brand new. Na-late na pala ako ng gising ngayon. At ayan na nga yung request nyo. Yan si ate mag-voice over. Kaso di na daw niya kaya. Kaya ako na yung magtutuloy mga guys. Yung mga nabili pala naming upuan sa shop, second hand lang. Kaya may kalawang pa sa Gedli. Kaya yung pintura na rin yung bahala magtanggal sa kalawang. At saka ganyang klase talagang hinanap naming upuan mga guys. Kasi kapag yung upuan nga may gulong, panigurado yung mga tao sa loob magrarambulan o kaya naman magre-race. Tsaka sigurado talaga makabukas lang din, isa na lang yung natirang gulong. Ang dami ko naman pinagsasabi dito. Sa totoo lang talaga, wala akong pambili ng digulong. Chot! Kahit tapos na pala mag-voice over si ate, di pa din naman siya tapos sa trabaho niya dito. Salitan na din kami para mabilis na ding matapos. Hindi naman din ganun siya kahirap pinturahin mga guys. Mas mabilis nga tong pinturahan. Yun nga lang mas matagal yata tong matuyo lalo na sa panahon. Kaya baka mamaya ipapadryer ko na lang to sa washing machine para mabilis tumuyo. Chot! Ilang oras lang din pala. Halos matapos na namin tong dosing upuan ni ate. Medyo nakakangalay. Kaya medyo masakit din sa likod. Pero worth it naman din kasi gumanda yung mga upuan. At eto nga, pwede na rin maupuan. Kaya habang hinihintay nga matuyo yung pintura, pumasok na din ako sa loob para makapagsimula na din kami makapag-grout. At para bukas soft opening na. Kinuha ko na din pala tong speaker para habang nagtatrabaho, meron din tumutugtog. Ewan ko kung ako lang. Mas ginaganahan kasi ako maglinis kapag may speaker. Pero kapag hindi naman naka-vlog, 90% yung sound trip. At 10% naman yung paglilinis. Chot! Yung gagawin pala namin ngayon, di champurado mga guys. Basta ito yung ginalagay sa Gedli ng tiles. Para kahit paano, hindi mo makitang may butas. Medyo malaki din kasi yung siwang. Kaya kailangan din talaga matakpan ng grout. Kakulay din naman to ng tiles. Kaya kapag nalagyan na ng ganito, hindi na rin siya magiging halata. Ayun na yung mga customer sa labas mga guys. Excited na daw sila magupitan. Chot! Na medyo ayos na kayo pagka-mekos-mekos mga guys. Nagsimula na rin ako maglagay sa Gedli. Hindi ko lang kung gets yung ginagawa ko dito. At hindi ko rin alam kung tama may pinanggagawa ko mga guys. Shot! Basta ito yung napanood kong tutorial. Kaya bahala na kayo dyan. Medyo matrabaho din pala yung ganito mga guys. Napanood ko kasi yung tutorial. Akala ko sobrang bilis lang. Mabilis pa lang talagang sasakit yung likod mo. Kaya sa mga oras nga na yan mga guys, yung likod namin sobrang sakit na. Kaya baka pag natapos na tong com shop mga guys, susunod ko na content, maghanap ako ng masahista. Chot! Update ko lang pala kayo. Simula pala nung inayos namin yung com shop mga guys. Ang dami na rin talaga nag-aabang dito sa labas. Kaya sabi ko sa kanila, okay class, bukas magbubukas na yung classroom. Chot! Ang tagal din kasi nilang hinintay yung com shop mga guys. Simula nga nung nagsara to, kung saan na daw sila nakakapunta. At nung isang araw yung isang bata hinahanap sa akin ng magulang. Sabi ko naman sarado na yung com shop kaya wala na naglalaro doon. Kaya sa susunod nga na may maghahanap mga guys, eto na yung sasabihin ko. I-check mo na sa loob kasi nagpatayo na ako ng opisina. Kapag kasi nandito ka sa loob mga guys, para ka rin talaga nagtatrabaho sa opisina. Pero sabi naman ni ate, mukha daw siyang parlo. Pero sabi ko naman, baka mami pares na lang ipapatayo ko dito. Chot! Sobrang ganda na nga dito sa loob mga guys. Sobrang layo nung dati. Kaya sobrang saya ko din talaga. Kasi komportable na yung mga maglalaro dito. At eto nga si ate, mukhang seryoso yata na gusto talaga niya maging parlor to. Pero com shop pa rin to mga guys. Kaya baka bukas, darating na din yung mga computers. Excited na nga ako. Pero alam ko mas excited yung mga maglalaro. Ayun lang. Bye-bye!